you can never have it on your first try. That doesn't happen. Super swerte mo sa first try mo magnegosyo successful. Yeah. I mean, you're one in a billion siguro pag ganun. Kasi you will always have a taste of failure. And you should prepare yourself for that. Kung papasok ka sa pagnenegosyo, aware ka na you will fall or you will fail multiple times. At kung tanggap mo sa sarili mo yon na okay ka mag-fail at alam mong okay mag-fail dahil matututo ako because you have that growth mindset at grit, then yes, pwede ka magnegosyo. Kung wala ka pang ganong kalooban, wag muna. Practice ka muna or magpakalakas ka muna ng loob. Kasi going to a business is a risk itself. You have to be a risk taker. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mabilis kang mag-isip, matapak kang mangarap at handang sumabay sa takbo ng buhay. At para po sa mga Pilipinong entrepreneurs, bawat challenge ay may katapat na diskarte. Bawat setback may comeback at bawat maliliit na simula ay pwedeng maging susunod na malalaking successful story. Welcome sa podcast na nabibigay boses sa tunay na kwento ng mga Pinoy hustlers, mga business owners na nagsimula sa pangarap, dumaan sa hirap at ngayon tuloy-tuloy ang pag-angat. Ako po si Tito Mikey. Dito alamin po natin kung paano naging game changer ang technology, reliable connectivity at digital solutions sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ako po si Khaled Karen. Powered by Converge SME. Welcome to the newest episode of Biskarteng Pinoy! Yay! Ilang taong ka nang kumakayod, pero parang bakit laging kulang? Yung tipong sa iba napupunta ang bunga ng iyong mga pinaghihirapan. Baguhin natin ang kwento mo. Welcome sa Biskarteng Pinoy Podcast, ang online show kung saan binibida natin ang mga totoong hustlers ng bayan. Mga nagsusumikap at hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. Mga totoong kwentong walang paligoy-ligoy at puno ng biskarte. Powered by Converge SME. Para sa mga Pinoy na hindi pwedeng maputol ang momentum. Kasi kung tuloy-tuloy ang diskarte mo, dapat tuloy-tuloy din ang connection mo at kita mo. Ito ang Biskarteng Pinoy Podcast. Dahil kapag ikaw ay madiskarte, walang pangarap na imposible. Mga kabiskarte, all throughout our episodes, we've met inspiring entrepreneurs with incredible stories of grit and success. We wanted someone who's been empowering not just one business, but thousands of Filipino MSMEs. Bigatin to, friend. Dami, no? With over 20 years of experience across telecom, fintech, and digital media. And as someone who's also been an entrepreneur himself, he has dedicated his career to helping businesses grow in the digital age. And today, he serves as the Senior Vice President and Head of the SME Business Group of Converge ICT Solutions Incorporated. And many know him as Mr. MSME. Sabi ko sa iyo, bigatin eh. Dahil po yan sa kanyang unwavering commitment to Filipino entrepreneurs, mga kabiskarte, please give a warm welcome to our very special guest, Mr. Dindo Marzal! Lakasan niyo! Thank you. Sir Dindo, we are so happy to have you sa Biskarteng Pinoy. I know how busy you are, pero napagbigyan tayo ni Sir. Thank you rin. Thanks for having me here. I'm so excited. It's about time. Hindi, alam mo, kahit lahat po ng episode, Sir, kasama namin kayo, okay lang po sa amin. Actually, lahat ng episodes may shoutout kayo. Yes! Pero we're very, very excited to have you here, sir. How are you? How's your day been, your career been going so far dito sa Converge? Kumusta naman ang performance namin? Para sa atin pa ba talaga tong episode na to? Sobra exciting. And even ito, it's also present in our office. Meron kaming poster ng Biskarteng Pinoy. Wow! Wala nang tanggalan yung poster na. Wala na. Oo, may 12 nandun po ba yung mga episodes mukha namin, sir? Dapat ilagay. Panakot sa daga. Okay. Pero sir, gusto ko lang matanong kasi nasabi ni Khaled kanina, ano ba yung Mr. SME? For those who are not updated, MSME. MSME. Well, MSME stands for Micro, Small, and Medium Enterprise. Oh. Pero yung Mr. MSME, medyo bago sa akin yun. No? I wasn't even aware na yung iba tinatawag na Mr. MSME. I don't even know where it started. But siguro dahil I always talk about MSME and I express how passionate I am and helpful sa mga MSMEs,
parang kinoin na lang yung term na yun na Mr. MSME. But I mean, I welcome it kasi sige, embrace the Tama, role kasi tama. that's really what I wanted to happen, na matulungan yung mga MSMEs natin sa Pinas. Saan po nanggagaling yung passion nyo to help business owners, mga maliliit na entrepreneurs na maging successful po sa kanilang mga negosyo? I've always been aware kasi na backbone ng Philippine economy ang MSMEs. Lalo na actually yung M sa MSME, yung micro-entrepreneurs. Di ba tayo, humihiling nating rumakit, sideline dito or side hustle. Basta pagkakakitaan. Pagkakitaan. At isipin mo, lahat ng mga Pilipino gusto ng pagkakitaan. Pag lahat tayo nagsipag na ganon, it's part of nation building. Mm-mm. So kung lahat tayo kumikita, na umaangat ang ekonomiya natin. So totoo kaya ako passionate doon kasi lalong nagsha-shine yung kasipagan ng Pinoy, yung diskarte natin, Mm-mm. yung katatagan natin, resilience natin, kahit paano mangyari. Pandemic yan, or gera, or whatever, game tayo. Oo. And that's one thing na alam na natin, may expect natin sa mga Pilipino. Talagang yung resilience at saka yung talagang Sipag, perseverance, syempre. diba? Sometimes it's just an opportunity na kailangan ng Pinoy para talagang mag-excel. Correct, And it's great to know na isa ka dun sa mga talagang passionate to help. Pero how did you first do it? Yung start mo sa corporate? Saan ba nagsimula yung diskarte natin, Yeah. sir? 20 years na po 20 kayong years. expert Oo. sa So ilang digital taon ka nun? 5 ka solutions nag-start? and technology. Ano ka ba? 15 nag-start. 10 siya nag-start kasi 30 na siya. 30 na. Tama, kaka-30 lang. Nagkakabukuhan ng edad. No? Kasi pag inisip ko nga rin, 20 years, parang 20 years na rin siya sa showbiz. Oh, hindi. Hindi ba? Magte-10 pa lang. Magte-10 pa yan. Maliit Ayan ka. pala. paano ba nag-start yun? Wow, blast from the past, no? Kasi ang talagang first corporate experience ko, I worked for the very first internet service provider sa Wow. Philippines. Wow. Ang tawag doon, MOSCOM, MOSCOM, or Mosaic Communications. Yung nasa isip ko, ISP Bonanza. Pero sikat din yan. Pero Kalaban yan. medyo ano na yun? Dial-up binibenta nun, 56 kbps. Oo, Ganyan mas na. nauna pa yung sa'yo. Ano na? Mas nauna pa yung what you're saying, yung most... Oo, Moscow? yun ang unang ISP sa 2000, Pinas. Ano yun, sir? 2004? Tadan. Ako, elementary ako niyan. Ay, ako rin. Tapos ito, ang boss ko doon, yung father of Philippine Internet, si Dr. William Torres. Wow. Tas 21, 22 ako noon. Tapos ang boss ko, doctorate ng computer science. Parang ako, hala. Kaya talagang Fresh grad ka nun. halos fresh grad. Parang 6 months pa lang ako nakagrad. Kasi may una akong work 6 months. Mm-mm. Tapos hindi yun masyadong corporate. Kasi alam mo naman tayo, pag gumraduate tayo, Kahit ano muna eh. sige lang, Yeah. kailangan kumita, excited na may sweldo. So after 6 months, nakakuha ako ng corporate job na sinuwerte ako dahil ang unang boss ko, si Doc T. Yun nga, si Dr. William Torres. Tapos sobrang dami ko natutunan sa taong yun. So, pero ang tinding training. Kasi Oo. isipin mo, doctorate, tas father of Philippine Internet. You could just, tas ikaw, 22 years old ka lang. Biglang can you make a business case for that? Huh? Launch mo nga tong product na to. Yung una ko ni-launch doon, video streaming. And that's yung first ever webcasted or live stream na Ateneo graduation ceremony. Ako yun, ginawa ko yun. With Moscom. Di Ano ba pa- uso kasi YouTube niyan eh? Wala pa. Wala pa. Kahon-kahon pa yung mga video niyan. Nabalita pa yon kasi yung valedictorian nung time na yun sa Ateneo, yung mom niya, OFW. Tapos dahil sa webcasted graduation Napanood ceremony, siya. napanood niya, umiiyak siya doon sa webcast, tapos valedictorian yung anak niya. So nabalita yun. Tapos parang, ano yun? Sinong gumawa nun? Oo. First time po yan in the Philippines nangyari. Yes. And for those watching, yung mga Gen Z, ito yung talagang internet na ang tagal ng, bawal mo i-akit yung phone, di ba? Yes. Tsaka Madi-disconnect pag, yung tutunog pa. Kapag, Tutunog pa. kaya wag mo gamitin yung phone kapag halimbawa. Oo. Tapos pag bumili ka, per hour, 20 hours And yung imagine di ba, this card? 56 kbps. Grabe. Tapos 2,000 pesos ang presyo Oo. per month. 56. Ngayon, 10,000 Mbps na, di ba? 56. At saka alam nyo po ba, bago kayo makakonect sa internet dati, kailangan may card po kayo May kasi card, nandun yung sinascratch password. yun eh. I-scratch nyo yung ganyan. Yeah. Tapos na kalagitnaan ng Friendster mo, maubos yung hours mo. Oo. Grabe Tapos yun. pag kumonek ka, may maririnig kang tunog. Oo. Tsaka ano yun eh, di ba LAN? Yes, Kailangan, wala pang wifi nung mga panahon Wala yun. pa. What was the first, ano ba yung unang ginagawa natin? MIRC, gano'n?
Yan, Mga chat. ICQ. Yahoo ICQ. Messenger. Nagkakaalaman mga edad natin, no? Natuwa naman ang mga tita, tito. That was 22 years ago. Imagine. Grabe. 2000. Nagsimula siya sa 2000 ano yun ulit, sir? technology 2004. business. 2004. 2004. So 22 Tas years. after nun, yung mas tumindi na kasi maganda yung back-to-back na yun kasi parang ang start talaga, una, syempre na-expose ako to someone like Doc T or Dr. William Torres. So, grabe, parang inabsorb ko lahat. Kaya ang swerte ko nagkaroon akong ganong mentor. Tapos nasundan pa na napunta ako sa So, nung nagpunta ako sa na-expose lalo ulit ako. Yung nun, ano yun strong number 2 challenger, di ba? And look at where they are now, di ba? So, talagang kinalaban nila yung incumbent nun. Yung so, lahat ng innovation ginagawa nila to get more customers. So, dun kasagsagan nun, nag-join ako ng and ang daming firsts doon sa nun, yung Web eye ang tawag nun, parang CCTV camera. 2000. Webcam. Di ba webcam? Webcam. Yeah. Tawag namin doon Web eye. Yun yung branding. Eye. May ganyan. Tapos, mga site builder, Tapos meron pa kaming ginawa nun. Ang tawag namin, iOS. Wala pang Apple nun, Wala pang Apple. Pero ang ibig sabihin ng iOS, Inventory Ordering System. Ginagamit na po yun sa mga negosyo ng time na yun. Pero ang pang-order, text. So magte-type ka, 1, pineapple pack, 2, pizza crust. Kasi ano namin nun kliyente namin lahat sa pizza Tapos ang inventory order siya via text. Ganon. Kasi wala pa nung app. Wala pang app. Delivery. Ako una nag-iOS, Inventory Ordering System. Hindi Nauna iOS pa ng pala siya kay Apple. Steve Jobs. Oo. Nauna siya Kaya kay pala Steve ang dami niyang mga pioneer na mga bagay. Kaya pala Mr. MSME. Kaya naman pala. Oo. Pero how different is it? Ikaw yung nakakita ng evolution ng internet So, ang layo na nung narating. ang layo nung narating. Kami kasi consumer lang kami. We see the Akala ko kasi kayo Gen Z kayo. How I wish. feeling lang. Pero ikaw sir, yung talagang behind the scenes nakita mo yung progress ng innovation. Kaya ang saya makita yung lahat nung kasi let's say yung mga Gen Z's digital natives, yung mga anak ko, mga Gen Alpha, talagang nung pinanganak sila, iPad na. online, iPad na, ang galing yung, alam mo yun, yung reflex nila sa iPad, ang lupit na agad Samantalang yung mami ko noon, hindi niya alam paano palakihin yun sa Sir, iPad. talo sa atin yan pagdating sa text. Ay, Kung bilis 1 to 9 ha? No, look. 1 to 9 ha? Hindi yung QWERTY. Wala 1 to pang 9. QWERTY. Yung pag L, 3 beses mo pipindutin yung 5. May smiley. Gumagawa pa nga kami ng ringtone dati. Naabutan niyo ba yun? So ang ganda makita from analog tas naging digital. So ako very appreciative ako of the technology that we have. I think doon nagsimula na kaya gusto ko yung mga MSMEs ma-enjoy yung technology that we have. Yeah. Kasi and hindi nila alam what they're missing if they're not educated about the technology. Parang feeling lang nila trend lang yun or hype lang. So but the thing is kung naiintindihan nila, magagamit nila. Sana lang afford nila. So isa pa yung hindrance dapat afford nila. I'm finding ways para maging mura siya, ma-democratize. So it can be used by more Yes. micro-entrepreneurs. Correct. Diba? Mag-uusapan na po natin yung throwback kasi syempre, diba? Throwback na Early yung team, 2000s ang usapan natin. Nasa na ba tayo? Nasa Yahoo Messenger na ba tayo? Ano na tayo? Papunta na tayo sa pa-Facebook na to. Pa-Facebook na. Yan. Kawawala lang ng multiply nito. Sa Friendster. Wow. A Friendster. Multiply. Pero sir, what do you think has been the biggest development in terms of the use of technology ng mga entrepreneurs noon as compared sa ngayon? I think yung the way they look at internet connectivity. Kasi dati, dahil nga hindi pa ganun kabilis yung speed, tapos yun nga kasama pa ng landline mo yung internet. Ngayon, syempre may dedicated ka na linya. Tapos may fiber pa, di ba? Parang mas maraming kayang gawin. Very empowered. Kasi sipin mo nun, mag-upload ka lang ng picture mo nga sa Multiply or MySpace. Tagal, ganyan. Kaya parang dapat hindi masyadong malaki yung file mo, di ba? Kukunik mo pa sa Digicam yun. Para lang sa profile pic mo, di ba? Pero kung sa negosyo, yung negosyo dati nun, hindi pa masyadong dependent sa internet. Kasi Lahat manual. manual, di ba? Yung cash register mo. Pero ngayon, everything can be in the cloud dahil kaya na ng internet connectivity. Pwede ka nang nagvi-video call with your customers. Pwedeng yung operations mo online na. Lahat ng inventory mo nasa cloud. Kahit anywhere you go, you can manage your business or remotely. Kaya ang dami.
mga entrepreneurs natin work from Boracay, 'di ba? Or work from home palagi. So, very mobile, very manageable, but at the same time, because of that, mas tough yung competition kasi the other entrepreneurs are also doing some self-education. So, mas tough yung labanan. Yan yung Yeah. difference. And sometimes di nila alam how, I don't want to say it's easy, pero it's easier compared to before. Oo. 'Di ba? Hindi nila alam yung chat. Ako as a millennial, yung ChatGPT kinain na ako noon kasi talagang andali na niyang magtanong Yes. and then alam na niya lahat, 'di ba? But from your lens, sir, meron bang disadvantages pa din yung innovation ngayon? Well, you can be lazy. Pwede kang, kasi andali na lang, isang type mo na lang. Dati pa nga, sinasabi lahat nag-google, di ba? Ngayon naman, lahat na-chat GPT na. So, but the thing is, importante yung pag-prompt mo. For me kasi, same thing with search tsaka chat GPT, it's garbage in, garbage out. So, kung anong tinype mo doon, yun din ibabalik sa'yo na quality ng sagot. So, kaya nga may course pa dyan prompt engineering Inaaral may yan. ganun na ba? Para kung paano ka mag-prompt. Mayroong mga kilala, kinakareer paano mag-prompt. Para pag sumagot si ChatGPT, ika-copy-paste na lang. Pero yun, that's when you become lazy. But in that specific case, masipag siya kasi ginandahan niya yung prompting niya. So, kumbaga may effort. Pero yung ang tamad mo, basta nag-type ka lang, tapos kinopy-paste mo dun sa, let's say, sa... Halata. So, at the end of the day, you need to make sure may human touch pa rin. Re-reviewin mo pa rin. Kasi iba pa rin tayo. I don't know if you've heard about AI yung naghahallucinate. Sabi ko nga, naku, nababaliw na yung ChatGPT. Mas kung ano-ano nang sinasagot. Parang, wala, invento na si ChatGPT. You would know kung binabarbero ka na rin ng ChatGPT. Pati yung term niya, pang LimeWire. Barbero. Oo. Good time ka na Estirero yung ChatGPT. Oo. Mababasa mo kung invento na So, kailangan lagi may review ka pa rin. May human. Ikaw yung QA. At saka di ba, although mas, di ba debate yan ngayon, yung paggamit ng AI, what are the boundaries? Ano ba yung, hanggang saan lang ba sila pwedeng mag-intervene into our day-to-day life? But I think embracing technology also has its own advantages and disadvantages. It's how we actually use it at hanggang saan yung boundaries natin, di ba? Pero malaking tulong yan. Malaking tulong. Nanonood nga lang ako ng The Odyssey the other day, tapos sabi ngayon, si Elon Musk gusto gumawa ng AI-generated na movie. So parang... Grabe, mga AI drama. Grabe, no? So medyo... For my taste, sumusobra ng konti. Kasi na-enjoy ko pa din yung human touch nga. Correct. Na-enjoy ko pa din yung emotions ng human being. And the authenticity of, we have to be responsible with these technologies. Kasi, pag nawala na yung human touch, sobrang, kaya nga artificial, di ba? Ang artificial na, hindi na natural. So, kailangan we use the technologies such as AI responsibly to kasi minsan nasasagasaan na like the creative people. Sipin mo, dali nang gumawa ng painting ngayon. No? Tsaka ngayon like kasama dun yung you're thinking of the process of someone making it. Diba? Yung ginawa niya to, paano niya ginawa to, versus yung AI. Diba? So from your perspective sa mga sa mga micro or small businesses, how can they take advantage of AI but at the same time wag sumobra. Kasi meron din naman yung mga starting, medyo sumusobra tayo minsan So how do you draw that line? Anong suggestion mo? I think they should always put themselves in the shoes of the audience. So for example, MSME ka, syempre nagko-content marketing ka, nagpo-post ka sa Facebook ng promotion ng business mo. Put yourself in the shoes of your customers. Tapos pag nakitang, ba yan? Parang halata naman na, di ba, yung AI videos, AI poster, parang halatang hindi na totoo yung sinasabi. Mga kasi model ninyo parang masyado tsaka pag magsalita, tsaka robotic, alam mo yung mga AI na voice din, pag narinig mo na yung ganun sa TikTok din, parang ang hirap paniwalaan. So dapat, di ba tayo pag nakita nating AI generated yung video or yung poster, ang hirap na nakaka-turn off. So for me, MSMEs, just like content creators, should show their authenticity. It should be a good mix. So for example, pwedeng yung script nun or tagline AI generated, pero yung model nun, totoong model. So that's a good mix, di ba? O kaya sa videos, pwedeng AI generated yung cinematic part of the video, pero yung mga tao doon, hindi AI generated, sana may artista. So
for me, hybrid, it should be a combination. It should be balanced. Correct. I think, Balance, yes. with yes. artificial and human intelligence coexisting together. I think that's the best way to do it. And tayong mga tao, kasi tayo naman ang gumawa sa AI, tayo Yes. siguro din dapat Correct. ang Mag-control. mag-set ng boundaries, di ba? Hindi Tayo yung- magdo-double check, gaya ng sinabi ko, i-QA natin. Kasi if you get it as it is, chances are merong hindi totoo yun. Kasi AI has this way of showing parang ang galing-galing niya. Kasi the way it was Tapos parang written. kilala ka niya, di ba? Baliw talaga sa AI. Kilala Mga nakakausap May natin mga online. nai-inlove na nga kay AI, di ba? Alam mo, Ayan na, totoo. nako. Di ako magugulat may magpapakasal na dyan. Meron na. Pakasal, meron meron na. nagpakasal. Oo. Meron na. Iba Iba na, talaga iba na. tayo mga tao. Alam ni AI yung kiliti natin. Pero sir, we want to broaden our information about this kasi nga Converge daw is moving from being a telecom provider to a techco. Mhm. Dati kasi, fast internet lang hanap natin, di ba? Oo. Yun lang. Mas mabilis internet ko, ayos na yan. Pero ano ngayon yung parang hindi na enough yun for MSME to survive? Yeah. Hindi na ba enough ang mabilis na internet? Tayo, dati mabilis na Okay, mag-upload. yung Masaya internet kasi parang feeling ko it's just parang an asset. Pero how would you use that asset to your advantage? Yes, yes. I think yung mga MSMEs is about the mindset eh. Tama ka, pag tinignan mo yung internet na para siyang utility lang, na para nagbabayad ng kuryente, that's the end of it. Ibig sabihin, you're not maximizing the internet connection you have. Kasi it's more than that. Dapat when you look at internet connectivity or internet connection, it's a means to an end. Kumbaga, may internet ako para mag-promote online. May internet ako para makakuha ng orders sa internet or build my e-commerce site. O kaya, I use my internet para i-manage yung inventory ko ng mga produkto. The moment na you see internet as an investment na merong ROI obviously, that's what sets you apart. Ibig sabihin, naiintindihan mo na technology is a game changer or an enabler. And that's the reason why you need faster internet. Kasi kung dati, ginagamit mo lang siya para mag-Viber talaga yun. Mag-Viber or ang luma. Or Facebook mag-video lang. call or Oo. mag-Facebook. Pero ngayon, titignan mo na para i-upload yung mga customer data mo. Pag ganun na, kaya kailangan mo ng faster internet. Hindi dahil wala lang. Kasi ang business naman, sa residential kasi, gusto mo ng faster internet kasi nagne-Netflix ka, Yeah. nagbi-binge watch ka. Sa business, pag wala kang reliable internet na always up, yari ka. Hindi tutuloy yung payment transaction. Di ba? Kasi yung POS, yung ganun, online Yeah. din yun. So, Saka pag, maiksi ang attention span ng Pinoy. ayan. No? Pag once na hindi gumana yan, wag na. Wala pala. Ayaw Kasi mo ang matap daming yung card. options Oh, eh. next time na lang. Next Swipe time lang. lang. Dali So, mag-swipe. lost sale yun, di ba? Mga kabiskarte, bilang negosyante, alam natin na hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo rin ng tamang support system para mas mapalago ang negosyo mo. Kaya magandang malaman na ang tungkol sa Converge BizFriend Rewards. Hindi lang po ito tungkol sa connectivity, may mga benepisyong makakatulong sa iyong negosyo at sa iyo bilang entrepreneur. May BizFriend Chill para may pagkakataon ka ring magpahinga at mag-recharge pagkatapos ng mahabang araw ng negosyo. May BizFriend Choice naman kung saan ikaw ang pipili ng rewards na bagay sa goals mo mula learning opportunities hanggang capability building workshops. At may BizFriend Circle para mas mapalawak ang network mo at makonekta ka sa mga taong makakatulong sa susunod na level ng iyong negosyo. Dahil sa negosyo, mas maganda ang takbo kapag may partner kang sumusuporta sa bawat hakbang. Converge BizFriend Rewards kasama mo sa paglago ng iyong negosyo. At ngayon, balik tayo sa Vizcarting Pinoy. I think your passion sa pagtulong sa mga MSMEs ay nagro-root din sa personal life mo dahil you yourself actually was an entrepreneur. Kwentuhan mo naman kami dito. Well, that's right. No, relate ako kumbaga sa mga MSMEs, yung struggle niyan. Parang, I don't know, nakailan ba ako na palpak na business? I mean, to be honest, siguro mga 4, 5 din before I was able to build my own digital agency. No? But passionate ako sa MSMEs kasi I know their struggle. Like, wala akong kapital o kaya paano ko maintindihan yung financials nito, di ba? So,
Kaya pag na-meet ko or nakikita ko yung mga MSMEs, gusto ko na ma-overcome nila yung mga struggles na yon. Because I experienced it myself. And magkakaibang mga negosyo na pasukan ko. Merong negosyo na, kasi nagbenta pa kami ng cassava cake noon. Oh, talaga? Yung mga In cassava. the Philippines? In the Philippines noon. Pero tas ako, nag-digital agency. Isa yun sa mga pumalpak. Alin yung kasama cake? Kasama cake. Ang tawag pa namin ng baduy pa nung, ginamit pa yata noon, Corel. Alam niyo ba yung Corel photo? Wala pang Adobe Photoshop. Dinesign lang sa pangit ng design. Tapos ang tawag, Mami's Cassava. Napaka-generic. Tapos binenta Mami's namin sa Cassava. UP Co-op. UP kasi ako, tapos pupunta ako doon para ibenta at yung niluto ng mami ko ng cassava cake. Tapos feeling ko, palpak yun kasi ang laki nung cut. Tapos parang 20 pesos siya. Hindi naman lahat maubos yun. So hindi mabenta. Dapat pala, that's a learning. That bite size lang, di ba? Tapos 5 pesos lang or 10 pesos. So may mga ganyang learnings. But anyway, going back sa iba pa, yung sa startup naman, merong hindi umubra na co-founder, hindi nagkasundo. So, before I even arrived to having my own digital agency, ang daming failures. Pero for me, basta dun sa failures na yon may natutunan, tas ma-apply mo sa next. Hanggang sige, try ka lang ng try until you get the right formula ng negosyo. What was your biggest failure? Sabi mo, ang dami mo nang pinagdaanan na failure when it comes to being an Paisip talaga ako kasi ang dami pala. Meron siyang life-changing failure. Kaya siguro naging expert din siya. Kasi di ba, whenever you fail, you learn, you stand up. and For you me, ang become epic better. fail talaga, kasi nag-ABS-CBN din ako. When I left ABS-CBN. Nag-artista ka din, sir? Hindi. Ayaw natin yan. Hindi tayo showbiz. Batchmate ko to Star Magic. Star Magic yun. Star Circle Quiz. Ibang channel yun, sir. Hindi, tama, ABS yun. ABS din yan. Starstruck pala yun. Ayaw Starstruck pala yun. Anyway. Katrina Halili. Yung mga artista talaga kilala rin dito eh. So, umalis ako ABS kasi excited ako mag-startup. So, may na-meet ako na startup founder sa Australia. So, ayun tayo, bata. Tapos parang, I have my own business. Ako, risk taker kasi ako eh. So, and marami akong relatives sa Australia. So, sabi ko, may sasalo naman sa akin pag nagka-leche-leche buhay ko doon. So, lipad daw Australia. Tapos, tinry kong ibuin tong, advertising technology na startup. Nagsisimula pa lang AdTech noon. Just so you know, ang Facebook, ang Google, AdTech, yung mga yung nagre-run ng mga automatic na ads. So, lipad daw sa Australia. Tapos hindi ko pa naiintindihan nun. Sumabak lang ako. Kala ko, kaya masustain. Wala akong alam sa startup. So, anong nangyari, hindi pala kami magkasundo nung founder. Tapos, parang hindi pa uso yung word na budol nun. Para ako nabudol. Sabi niya, sample lang. Halimbawa, sige, sweldo mo. Halimbawa lang sweldo mo 200,000 a month. Pero yung 100K, yun ang ambag mo hindi ko isusweldo yun. Shares mo yun. So technically, ang kuha ko lang 100K. Yeah. I have ang dami kong loans nung time na yun binabayaran ko. So I have bills to pay. So sabi ko sa kanya, hindi to ubra. So kaya epic fail kasi kailangan kong bumalik ng Pinas. Dahil the moment na nagkaroon ng opportunity, hindi naman ako kilala sa Australia or wala naman ng opportunity. Nakakuha ulit ako ng opportunity sa Pilipinas. So kaya pagbalik ko, epic fail siya kasi akala, ang pinipilit ng ABS-CBN nun, parang sabi nila, dinahilan mo lang yan na pumunta Australia. Eto, revelation to. I cannot explain to everyone naman. I mean, gusto mo bang ikwento ang failure mo? Nabudol Diba? Niloko Oo, ka. kaya ang kala, pumunta ako sa Kalaban. Pero ang pinuntahan ko, Voyager. Yeah. And Voyager kasi, alam nyo to, related sa TV5. TV5 nun, kalaban pa na ABS. So, dinugtong-dugtong. So, kaya epic fail kasi controversial din. And siguro, part of that is the mistake of not communicating what really happened to me. So, kumbaga, na-fake news ako nun. So, sabi ko, okay, I learned my lesson. So, guess what? Inulit ko siya. Saan naman to? Sa Canada naman. Hindi pa to yung moment. Papunta pala tayo sa exciting part. Ganon din ulit. So, nag-MBA naman ako sa Canada. But this time, nagawa ko. Nag-MBA ako. Pero dapat siguro kasi ready ka lagi to change plans. Kasi it would always not work
the way you've planned it. Mhm. So nasa Canada ako, naghanap ako ng work doon. Nakapasa ako sa MBA na scholarship. Ganon din sa Australia actually. Pero paano ako makakastay doon kung wala akong trabaho, pambayad ko sa MBA or kasi partial scholarship. Hindi parang mahal lang MBA di ba? So hindi ko natuloy yung MBA, hindi rin natuloy yung startup. So epic fail yung Australia. Tinry ko sa Canada. So nasimulan ko yung MBA, tapos nakita ko yung startup scene. Supposedly, magsa-startup din ako doon. Pero ayun, ang na-meet ko na startup founder, taga Los Angeles sa US. So habang nasa Canada ako, naka-part-time ako sa Los Angeles, as lumilipad ako ng 3-hour flight lang kasi from Vancouver to Los Angeles. So lipad ako na lipad tuwing may important meeting. So 1 year ako sa Canada. And by the way, akay-akay ko buong pamilya ko sa bawat migration na yun. Wow. Kaya, And you were a starting family back then. yeah. So pagpunta ko sa Canada, 1 year ako naka-part-time doon. Napagod na yung startup founder sa Los Angeles. Sabi niya, alam mo, parang ang gastos na lipad ka. Tama naman. Yeah. Kasi nag-MBA pa ako sa Canada. Wala bang online meeting nito? Wala pa ba? Hindi kasi ang mga minsan yung iba startup founder, mga boomer or Gen X din, di ba? So gusto nila may face-to-face. Harapan. Oo. So, kinonvince nila ako to relocate naman sa Los Angeles. So, pangatlo na yon, di ba? So, in fairness, natapos ko naman yung MBA kasi 1 year, kaya yan yung sinasabi, 1 year face-to-face MBA sa Canada, 1 year, pinayagan ako nung university na mag-online. Remote na yung, so, thanks, natapos ko yung MBA at naka-experience ako ng startup talaga. Tapos naging co-founder ako nung startup ko sa LA. Oo. So what happened? Did it succeed? It's still successful, pero ayan, kumatok ang Converge. So you had to leave the States. How many Yes. years ka dun, sir? 1 year din. So 1 year sa Canada, 1 year sa LA. sa LA, sa US. When did you return? Oo. Anong year? Last year lang, November. So bakit ka bumalik? Ba't ka pa Kasi bumalik? you could have like Ba't parang ayaw natin your siya pabalik? American Ba't dream. ka pa bumalik? Hindi kasi syempre pangarap natin mga Pilipino na Oo. tumira sa Amerika. Nung- LA na yun, Trabaho doon. Nung na-confirm yung visa ko dyan sa US, hindi ko pa alam na magiging si yung president. So nung nandun na ako, ala ko, chismis lang yung mga tension with pero di ba Asian tayo. Yeah. Medyo Affected delix. talaga. Oo. Yung time na yun yung mga parang biglang may hinuhugot ng ice. Alam niyo ba yun? Ice. Oh, siya kasama ko pamilya ko. So medyo, teka, parang katakot to. But hindi ko pa iniisip na bumalik ng Pinas. But I just tried. Pero sa lahat nga ng mga tinry ko, kasi gusto ko lilipat, ibang bansa rin or bumalik sa Canada. Yan pa yung mga inisip ko. Pero siguro mabait si Lord, may headhunter na nag-approach sa akin na naghahanap ra yung Converge. So sige, tinry ko lang. Wala namang mawawala. Mahilig ako mag-explore. But eventually, nung in-interview ako sa Converge, yung lahat, kasi mga 10 nag-interview sa akin sa Converge. 10 nag-interview sa'yo. 10 people yung execom ng Converge. So, inisa-isa. And so far, mukhang pumapasa naman. Hanggang umabot ako kay Mr. Dennis Uy. Ito na. Uy. At nung nakausap na ako ni Mr. Dennis Uy, ayun na. So sabi niya, ang ginagawa mo dyan sa Pinas, ay sa US. Dapat tumutulong ka na lang dito sa nation building. Sayang naman ang pagiging UP mo. Ganyan magsalita kasi yun eh. Dapat tinutulungan mo bayan natin eh. Konsensya naman ako nun, di ba? Tapos, Napauwi siya. sabi niya, sabi niya, kailangan namin ng head ng SME. Guys, wala akong problema sa'yo. Okay ka. Sabi niya, mahal ka lang. Mahal ka lang. Pero, kung gusto mo talagang bumalik dito, pag-isipan mo mabuti. But tanungin mo yung pamilya mo. Doon ako na antig. Pero tanungin mo pamilya mo. Hindi pa ba sila pagod kakalipat-lipat mo? Kasi kinwento ko rin sa kanya yung mga ko pinagdaanan ko. Sabi niya, gusto pa ba? Nakikinig yung asawa ko habang nagko-con-call na yun. Tapos sabi niya, ako daw ito. Na-flatter siya. Sabi, yan ang okay na boss. Ganun na siya. Tama. Okay. Kasi di ba sabi niya, sabi ni Mr. Dennis Visay, kausapin mo family mo at pag gusto nila na lumipat pa rin, balikan mo ako kung okay ka to go for this job. So, ayan, sabi niya, sabi ko, SME, wala pong pera dyan. Ganun pa ako. Wala pong pera dyan. Kasi gusto nila, maliit ang ibabayad, pero gusto nila lahat ganito. Ganyan tayo. Yeah, Kasi of course. ako yun eh. Gusto ko, libre pa nga, gusto ko eh. Tapos ma-avail ko yung service kung kaya. So, yung mga MSMEs, ang gusto nila, makakuha ng serbisyo pero for a free or lower cost. Tapos sabi niya, no, you just help them first.
the profit will come next. Yeah. So sabi ko, grabe yung prinsipyo na yun So nakaka-inspire. So, syempre yun, family meeting, kinausap ko, ang anak ko, 9 and 10 pa lang nun. Guys, are you okay to go back to the Philippines? Ganyan. Tapos excited naman sila. So, I have a very supportive family. And yun, next thing I know, nag-i-impake na kami, binabox na namin lahat. Lahat ng gamit namin sa US, pinaship namin dito sa Philippines. So, November 2025, I was back here. So for in the good na Philippines. to, sir. Dapat as of for good now, na. yeah. Oo, kasi lilipat naman sila, pagod na nga yung Oo, family. pagod Tsaka pag di Tama for na. good to, paano yung season 2? Ay, nako! Oo, diba? Dito ka na lang. Dito ka na lang, Ano ba? tuloy-tuloy mo na dito. Bawal Diba? ka nang umalis. Oh. Hindi ka- Tatalunin natin ang Probinsyano. Oo. 8 years tong show na to. Charot. Tatalunin natin ang Hindi, pero nakakatuwa, sir, na nung sinabi po sa inyo ni Mr. Dennis Uy na this is for nation building. Nakakatuwa dahil inisip mo yung mga kababayan natin na MSMEs more than, you know, your future in America. 'Di ba? Kasi bumalik siya ng Pilipinas. Oo, no, nasa LA ka na, no? Ganun kalala ang, I mean kasi di ba when you consider working for a company, you look at the leader, you look at the owner, for example, and ano yung prinsipyo niya. And kung merong similarity sa prinsipyo, dun ka ma-i-inspire So, pinag-isipan namin mabuti. Ever since kasi, as I said, no, passionate ako sa MSMEs kasi my mom was mahilig rumakit yan. Teacher kasi nanay ko Oo. And nagbenta yan ng tosino. Yun nga, cassava cake. Nagbenta ng college assurance plan. Kasi ang liit na sweldo ng teacher So, yung mami ko, micro-entrepreneur siya noon. So, talaga nakita ko paano siya kumuha ng extra income. And kahit ako nung bata ako, matatawa kayo, pag summer, nagbebenta akong ice candy. Kasi summer, tas bebenta ko Talagang ice ano siya, candy. Entrepreneur. Or nagbebenta ako ng ng mga kung ano nung chocolates. Meron pa akong mga paraket na alam mo yung nauso pag mag-burn ng CD. So, yung mga kaklase ko, pipili sila. Ito, may mga 500 na songs. Playlist. Pipili. Tapos ako magbe-burn para sa kanila. Tapos babayaran nila ako para sa binner na CD niya. May mga ganun na tayong racket dati pa. Galing niya talaga Grabe, gumawa ng no? pera, no? Burning na CD. Kaya Mr. MSME siya. Tinalo niya ang Green Hills. Oo. Nagla-LimeWire pa siya. Tapos Download pa nung siya ng naging songs. strict na sa piracy. Hey, Oh, mahuli hirap tayo, na yari piracy. tayo. Pero nakakatuwa kasi, di ba, iniisip niya yung service to the Yeah, Filipino true, people. Kasi true. syempre tayong mga taga-UP, wow! Tayo. Honor! Tayong mga taga-UP. Service and excellence. Oh, ha? Tayong mga taga-UP. May kasamang service. Kailangan magbalik loob sa ating Iba talaga inang pag bayan. nag-UP, no? Parang talagang binabaka, no? Para Oo. talagang, At saka parang dun mo makikita na it's not really all about your success. yes. It's about how you use your success para matulungan ng ibang tao. Your impact to the Imagine mo ba society. yun? Yeah. Na-realize mo yun? Oh, kasi minsan, you're too focused on your success. When you reach a certain level, yung fulfillment mo na is yung susunod Yes. Paano Tama na ako yan. makakatulong, di ba? Hindi pa kami umaabot doon, pero Wala pa ako dun, sir. Siguro nandun pa kami kami muna. 10 years pa. Pero di ba, part yun talaga ng ano natin, DNA natin. Yeah, true. I think not only for graduates of the University of the Philippines, siguro yung mga successful people, di ba? Parang ang sarap na rin kasing mag-iwan ng legacy. Oh, kasi parang katulong ka din sa iba, you inspired other people to become the best versions of themselves. sometimes Nice. parang you ask yourself, what's next So yun yung naging siguro naramdaman mo, sir, going back to the Philippines. But what was the biggest adjustment naman? Pagbalik. Na pagbalik mo, ito na, balik ka sa Pilipinas. Siyempre, culture shock, no? Kasi parang full circle. Parang, telco na naman. Although, we're trying to be, and we're trying our best to be techco. Pero syempre, alam pa rin ng mga tao, telco rin naman ang Converge, no? Pero pagbalik ko, wow, telco na naman. Bumalik na naman yung, syempre, ang daming layers of approval, ang laki-laki ng kumpanya. Ang pinanggalingan ko, startup na. Kakalabitin ko lang yung founder, approve ba natin to? Pero dito, ang daming, pa-approve mo sa department na to, ito. Yun yung na-shock ako. Kasi sabi ko, ang tagal maglabas ng produkto. So, being na wala ka pang 1 year dito, I'm sure you're still trying to familiarize yourself. Even with Converge, even if may may moniker ka na ngayon at mukhang marami ka na natutulungan. Ano yung napansin mo sa Converge the first time you got back? Ano yung parang nakita mo na, okay, I think on the rise tong company na to? Nakita ko na
walang yabang or angas yung mga leaders, honestly. Ah. Hindi ako nambobola, Boss Dennis, hindi. Pero humble yung mga tao. Yeah. So, I mean, I've been from different conglomerates or companies. Kasi nga, sabi ko nga, bago ako tinanggap ng Converge or nagkaroon ng job offer, lahat ng senior exec, kasi may ganun daw sila. And sila pa nga nag-i-explain Like yung example, yung CFO namin. Sorry ito lang protocol, lahat kami that interviewin ka. Kasi nga magiging part ng senior executive team. So, lahat sila interview ako. And lahat ng experience ko was a good conversation. So, doon mo mararamdaman Kasi di ba minsan, kapag nag-apply ka ng work, I'm sure nag-try kayo mag-apply ng work dati, mararamdaman ko mo yung boss parang ang yabang. Parang gustong pakita mas magaling siya sa'yo. But no, itong mga to, mga Ivy League schools, mga expat. Pero nung nakausap ko, ang low profile, ang grounded. So, doon pa lang humanga na ako doon sa senior leadership. So, sabi ko, parang okay to So, yun, na-realize ko, mukhang, at least first impression, I'll be in good hands. And these colleagues would help me kung meron man ako maging struggle. Hindi walang bola to. Kahit itong pagdating ko rin dito, nung na-meet ko yung team, sabi ko, mabait nitong mga to. Ganun, kasi galing kang US Yeah. Ang cutthroat sa US Yeah. I mean talagang derechahan. Kaya yung totoo, you're fired? You're fired. Walang mga 30 day notice, you're fired. Pack up your things, diba? Pero dito, ang babait, may tolerance sa mga medyo hindi ganun kagaling. Yeah. So, ang adjustment ko is having the patience na parang, sige, okay, pagbigyan natin 3 months, tingnan natin kung magpe-perform. So, yun yung nanibago ako. Kasi sa US, very straightforward mga tao. If you're not performing, tanggal ka sa trabaho. Pagbalik ko dito, naramdaman ko yung totoong malasakit ng company, both sa employees and sa customers. That wasn't an adjustment kasi ganun din naman ako. Pero nakakapanibago lang din na kultura siya ng company. Yun. Mabubuti silang tao doon. Mabubuti talaga. Thank you very much. Converge. Nagbibigay ng trabaho. May podcast. Nakakatulong sa ating mga kababayan. Mga kabiskarte, ano ba ang isang bagay na kailangan ng bawat entrepreneur? Bukod sa magandang produkto, tamang connections, tuloy-tuloy na learning, at syempre, pahinga rin paminsan-minsan. At lahat ng yan, bahagi ng Converge BizFriend Rewards. Sa BizFriend Chill, may perks para makapag-relax at makapag-recharge ka naman. Sa BizFriend Choice naman, ikaw ang bahalang pumili ng rewards na swak sa priorities mo, whether it's learning new skills or enjoying lifestyle benefits. At sa BizFriend Circle, mas marami kang opportunities para makakilala ng potential partners, collaborators, at fellow entrepreneurs. Converge BizFriend Rewards because growing a business is easier when you have a BizFriend. Balik tayo sa Bizcarting Pinoy. Ito question ko lang, napipressure ka ba? Kasi you're the head of the MSME ng Converge. Ang dami niyong gustong i-reach na customers, number one. At ang dami niyo na ring existing customers. Ikaw yung head, parang, paano ko pa ba sila matutulungan? May pressure bang ganun? Siyempre may pressure, hindi mawawala yun. But it boils down to how you deal with that pressure. Ako kasi, I'm a very good team player. I know for a fact that I cannot do it alone. Yun pa lang dun pa lang kasi kung grounded ka na as a leader na you don't know it all, that's a very good starting point. Kaya nung dumating ako, kinausap ko talaga yung team ko. Sabi ko, ikaw in charge sa marketing. Kung marketing ka, call mo yan. You can consult me, pero you will always have the power to Hindi decide. ka micromanage. Hate ko yun Ayokong mina-micromanage ako. So, ba't ako magma-micromanage? Don't do to others what you don't want others, diba, to do unto you. So, ganun lang yan Very simple rule. So, ikaw marketing, ikaw sales. So, syempre nakita ko, teka, parang wala ko operation. So, kuha ko. Kasi medyo sanay na ako how to run a startup, diba? So, if you know the formula of having a lean and mean machine or team, alam mo na templated yun. So, nung pagdating ko pala, okay, I have a good marketing team and leader. I have a sales leader. Wala akong ops. And apparently, yun nga yung butas. Kaya, yung mga workflow namin, hindi gumagana. So, sa akin, sabi ko, as long as I have a good team, I'm in good hands. Kasi hindi ko kaya mag-isa.
And at the end of the day, kasi kung leader ka, ano ka na eh. Ito, sinasabi ko to sa mga naging tao ko rin. When you get to this level na senior leader, ano ka na eh, cheerleader ka na lang. Hindi na ikaw yung halos na gumagawa, parang, go, motivate mo sa'yo. That's one. Second, nagfa-facilitate ka na lang ng discussion. Hindi, although yung ibang leaders kasi, they're full of themselves. Maraming ganun, no? Na, it's always about me. Ito direction ko. Ito instruction ko. Sundin nyo lang. Hindi kasi ako ganun. Yeah. So, pag sa meeting, pag may hindi nagsasalita, sabihin ko, anong ambag mo sa meeting na to? Sana, pipigain ko talaga. Yeah. So, nape-pressure siya. Pero Yeah. sa simula lang yon. Next thing I know, wala lang. Nanonood na lang ako. Tapos sila yung nagdedebate. That's when I know na nag-work na yung chemistry ng mga tao. And it's so satisfying to see them. Sila na lang nag-aaway, no? Tapos parang, minsan sila pa nagpe-pressure sa isa. Sabi ko, may sinabi ba akong that mag-launch next week? Hindi kasi dapat next week, ganyan na. Okay. Nakikinig na lang ako Yeah. gano'n. Tapos sila nagdedebate. Alam nila yan. When you say senior leader, parang hindi ka pa senior. Citizen. Oo eh. Like, I don't see it yet eh. Yun na nga, kasi ang aga niya nagsimula. Ang Diba? aga. Sa Kasi now, industry. he's 44. Oh. Yan, dineclear Parang talaga eh. Hindi ko 44. ma-imagine. When he says kasi senior leader, parang feeling ko like, Senior na. senior na talaga eh. In May terms puting of buhok naman edad ako. ha. 44. So how is it yung mga katrabaho mo or the people under or the people na hinahandle mo, they're not that far when it comes to age. Hindi, mas matanda sila halos lahat sa Ayun. So yun. Mas, Di ba mahirap yun? Oh, hindi. Papasunurin mo sa'yo yung mga And then you come mas back matanda sa'yo. out of nowhere. Suddenly, you're the leader. You're the SVP. head. That's why sabi ko nga ang babait nung team ko. Kasi in a normal corporate environment, pagdating, taas kilay. Diba? Parang, galing sino stage siya? to. Oh. Bakit siya nandito? Diba? So, Ah. parang bakit siya ang boss namin? So, egos, pride, ganyan. Pero pagdating ko, very welcoming. Again, kudos to how Mr. and Mrs. Uy establish a good culture Yeah. of respect and, resilience, diba? So, pinagbigyan ako nung team ko na in a way to prove myself. Kasi you have to earn their respect, diba? And I mean, prove your worth. And prove my worth. Masipag naman ako eh. Tsaka, I really roll up my sleeves. I'm not an armchair leader na or utosero lang. I hate that kasi yung utos lang na utos. So, ang style ko kasi, okay, gawin mo to. Ako, ito gagawin ko ha. Tapos sabay-sabay kami may ginagawa. Yeah. So, like for example, sa team ko, kasi mahilig akong, matagal na to sa lahat ng mga past experiences ko, mahilig akong gumawa ng mga parang task force or tribe, tas bubuin ko, tas inter-department yan. Diba? Sa isang pod or tribe, meron someone from marketing, from operations, kasi that's also their way of getting to know more. Para hindi siloed, hindi parang, this is a marketing project, this is a sales project, that nagsasama-sama sila. Natutunan ko yun dahil sa exposure ko sa mga global startups. Like for example, Spotify, ganun sila, may tribes sila. Kaya, ang ganda ng collaboration. So, ang nangyari nun, because they're all working together, mas lalo nila rin na-respeto yung isa't isa. Kaya sinasabi ko, sa simula lang ako nagfa-facilitate. Ngayon, sila na mismo nagbabakbakan in a good way, na parang, pero dapat ganito, ganyan, ang tataas na ng standard. So, sabi nga namin, babagalan ba natin? I was asking some of my leaders, sabi nga, slow down ba tayo? No! Huwag tayong mag-slow down, no? Ito na. This is the pace. Tapos sabi ko, pagod na ako. Ako na yung mismo ko. Sinimulan mo to. Tapusin mo to. Ganyan sila. So, yun yung sasabi kong we need each other. Kasi pag ako naman ang parang napagod, at dun yung satisfaction dahil sila naman nag-cheer for me. So, naging ganun na mutually beneficial yung, yung relationship. So, that's when you have a dream team. Diba? Grabe. Mr. MSME. Mr. MSME. And now that your heart is with the community, balik naman tayo dun sa topic natin about the use of technology para sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Kasi I'm sure ang daming mga entrepreneurs na nanonood sa atin ngayon na gusto pang matuto kung ano pa bang pwede nilang gawin sa internet nila. Right. 'Di ba? So let's talk about
tools. Okay. Maraming mga tao na sanay sa traditional kind of internet connection. Yung mga gumagamit pa ng copper wires, di ba? Ng mga, medyo outdated na yan eh. Kasi may bago na po ngayon, yung fiber technology. Sir, pag-usapan nga natin, what is fiber technology and why is it a game changer as compared dun sa lumang ginagamit? Dapat i-laymanize to, no, para maintindihan ng mga ito. Kasi parang, for them, basta may internet, di ba? Yeah. Yeah. Ako, So, ganun ako eh. Di ba? So, kasi nga dahil nga nasa ISP now, from dial-up to Yeah. ngayon may fiber, no, nakita ko yung changes. Let's differentiate yung copper tsaka fiber, no. Parang, ano ba padaliin to? Think of it like internet is like a road or a highway. Parang internet highway or information Yan highway. ang metaphor natin. Yan. Highway. Ang copper, para siyang yung normal na two-lane na road. Yung normal na dinadaanan natin. Pakubaw. Na makakarating Pakubaw ka sa talaga eh. destinasyon Pakubaw. mo. Pakubaw. Oo. Pero two, the Pakubaw. normal one. Ang fiber, skyway. Kaya bilang bibilis ka, tas one way ka lang, ang bilis mo. Yun yung difference. So, kung sa copper, Service road yan. oh yan. This road. Oh, yan, parang service road or hindi main road. Ito, pero malala yung fiber, ang layo niya. Kasi ang fiber talaga, mabilisan yan. So, think of it na kung kaya mong gawin sa copper ang isang online activity, let's say video call, di ba? Sa copper, pwedeng mag-lag. Pero dun sa fiber, walang lag talaga. Tuloy-tuloy, seamless. So that's for videos. Pero pag sa operations, kung mag-upload ka ng 1,000 na SKUs sa isang e-commerce site, matagal sa copper, sa fiber, mas mabilis. Mas mataas din ng availability ng fiber. Kasi, I mean, analogy na lang, di ba pag nagsa-skyway kayo, wala kayong kalaban, di ba? Yeah. Pero dito sa copper, pwedeng matraffic. Traffic. So, bakit ba magkaiba? Kasi yung mismong technology, yung copper wire, as in copper talaga siya, yung fiber wire, at ang ninipis nun, kaya ang bilis mag-travel nung data. Yan. Sana na-simplify ko na hindi pa rin. Ako naintindihan ko. Pay naman. Na-traffic ako eh. Pero alam mo, I think ano na lang din siguro, no? Kung merong available na mas okay na alternative, then why not people try it? Kami, we encourage you to Improve. to improve your businesses Yeah. while, using the technological advancements that we have now. Kasi sayang yung opportunity kung hindi natin i-utilize yung mga bagay-bagay na pwede nyo pong gamitin sa pagpapalago ng inyong negosyo when it comes to Internet, digital yeah. solution. Oh, so let's move forward pa kasi nagsisimula na yung 101 natin. So, we always hear yung uptime. Yung word na uptime, especially from tech people. Let's talk about that. How does it help the local coffee shop or the local brands or the local, MSMEs? Uptime meaning kasi, that connected yun sa kaninang comparison ng copper tsaka fiber technology, no? Uptime meaning, gaano ka-reliable at laging available yung internet connection mo. Kung kaya, di ba kaya, I'm sure ginagamit yung down yung internet. Yeah. May up din. Yung opposite. So kung down ng internet, walang internet. Pag up Uptime. yung internet. Yun lang yun. Yan pala. Oh. So uptime available, up siya. Yeah. Oo. Ngayon, Tama yung speed. yes, Uptime. tama yung speed na at hindi nagfa-fluctuate or hindi bumabagsak. Kasi pag bumagsak Consistent. din yung speed, hindi ka maka-upload, di ba? Hindi ka maka-download. So, meron kasi na, di ba, I'm sure kapag gumagaya kayo, nakalagay doon, connected to the internet but connection is poor. So kahit pwede kasing connected ka sa Yeah. internet, pero pumupugak-pugak kasi nga nakaka-copper ka. Oo. Yun. Kasi traffic. Kaya kung nakaka-copper kayo at pinanonood nyo to, Mag-fiber na kayo. Mag-fiber Naglalag na ka kayo. dyan. At isa pa to ang dali kasing sabing fiber yung broadband. Okay, wala akong mention ng ibang mga providers. Pero kaya mo kasing sabihin na fiber ka, basta may fiber technology sa infrastructure mo. Pero anong ibig sabihin nun? Pwede kasing dito sa part na to naka-copper, tas dinugtungan ng fiber sa last mile, fiber internet na yon. Kasi may fiber. Tama naman. Pwede Pero mong hindi i-claim. siya totally fiber. Yun ang difference ng Converge. Napasok talaga. No? Sa Converge, The whole. end-to-end fiber. So, kung sa halimbawa sa Converge, fiber to fiber yon, fiber to home, di ba? Dire-diretso siya, walang hinto. Dun sa iba, okay, nag-fiber, tas
mata-traffic kasi copper muna at Mm-mm. fiber ulit. That's why yung ibang mga Gets. telcos, nagmo-modernize pa sila ng network nila. So nauna na. Kasi si Converge, nagsimula pa lang, fiber na agad lahat ng gamit. Wala kaming copper. Copper, yeah. Ganun eh. Copper, Copper, no. who you? Who you, copper. Fiber tayo, fiber. Fiber is the best. Yeah. Ang galing, ang dami natin natututunan Oo nga ngayon. eh. Ako sa akin, internet lang yun. Galit lang ako pag walang Ako rin. internet. Galit lang ako pag walang internet. Yeah. Ayaw nating galit yung tulad mo. Oh, how do you deal with that nga pala with customers like that? Kasi ako ang realization ko with internet. 29 days of a month, ganda ng internet mo. The one day na medyo nag-maintenance, di ba? Normal naman yun. Mag-maintenance Yes, naman oo. talaga, di ba? How do you deal with that? Yung customers na parang, syempre, at the end of the day, lalo na pag ngayon, dali na magsulat-sulat. Mag-rant online din Comment, di ba? Content ko. Again, magkaiba ang residential tsaka business or MSME. MSME. Sa SME ako may disclaimer muna. No? Pero SME muna. Yeah. Sasagutin ko rin sa Resi, huwag kayong mag-alala. So, sa SME kasi, pag nag-down ang internet, ang laki ng impact sa business. Isipin mo, nag-down tas wala kang POS, paano ko makareceive ng hindi ka payment? maka-Facebook, di ba? May Oo. loss opportunity doon. So kami, ginagawa namin, pag may nagreklamo na negosyante, nire-rebate namin. 'Di ba? So ilang days nag-down, rebate yan, pa-process namin kasi nalugi yung negosyo eh. Lalo na kung one day, wag namang one day, wala namang nangyayaring gano'n, hours lang. Pero kung halimbawa one day, walang internet, so paano kung ang negosyo nila online yung ordering nila. Yeah. Di ba, ang dami na pagpupunta kayo sa restaurant, QR this, di ba? Tapos, order ka. Down, paano mo mababasa yung menu, di ba? Mano-mano At paano ka mag-order? Lalo na yung mga ibang Japanese restaurant, yung nagta-touchscreen lang kayo. Yeah. Online yun, nasa cloud lang yung menu na. Tapos, order na, ganyan. Lahat yan, online. Ano gagawin? Magsasara sila. Lagot, magagalit sila sa amin. Kaya usually mga businesses may backup. May subscription sa Converge, may subscription rin sa another telco. Para pag nag-down to, pasok itong gagamitin. So, ganun ang business. Mission critical. Sa Resi, syempre, ano lang naman, sama na. Ano reklamo, hindi mo mapanood yung Hindi ka Netflix. makapag-Netflix. Pero syempre, importante rin yun, di ba? Yeah. O. Hindi, pero seriously, kung nag-work from home ka, Yun hindi yun. ka makacheck na Or email, school. di ba? Or school, School, e-learning, yeah. patay tayo dyan. So, yun naman, may channel tayo para ma-attendan agad yung problemang ganun. But, ang tinatry namin to do our best is to be more proactive. Both for residential and business, na pag may downtime, alam na natin ang downtime, uptime. Uptime. Pag may downtime, sasabihin, magda-down po kami dyan. FYI, walang internet ng gantong oras. So, at least alam ni customer, okay, Naka-ready. di ba? Hindi muna ako mag-e-learning that time or hindi muna ako manood ng Korean novela that time, di ba? O ito, pinag-uusapan na yung uptime, Uptime. tsaka downtime. Downtime. Alam niyo po ba na merong symmetrical upload and Wow. download speeds? Nax. Importante din po yan. Traditionally kasi, people just care about, hindi ko ma-download yung ayaw Totoo, mag-load. totoo, Ano bang gagawin ko dito? Bakit naman importante din po ang upload speed para sa mga negosyo? Yeah. Dati kasi, lagi ang importante yung download speed. Mm. Well, dalawa kasi yan, no, sa DSL. Asymmetric tsaka symmetric. Pag sinabing asymmetric, hindi pareho yung speed ng download tsaka upload. Pag symmetric, pareho. So, pag sinabi natin speed, halimbawa, 10 Mbps. So, noong unang panahon talaga. Dati, Mataas download. lagi, ang importante lang yung download speed. Kasi bakit? Da-download tayo ng torrent. Yes. Sama na torrent. Torrent, MP3, or Yes. kung ano mga dina-download natin. Gusto mong mag-download ng movie, di ba? Ganun tayo dati. Tapos yung upload speed, kahit mababa, okay lang. Kasi wala naman tayong reason. social media. Hindi pa nun. Walang So, upload. wala ka naman ina-upload. Sorry. Wala naman ina-upload sa internet. Yeah. Fast forward now, ang dami na natin ina-upload. Facebook pa lang, mag-upload tayo ng album, di ba? Ang lala, or video. Ganon din sa negosyo. Mag-upload ka ng customer data, payment transactions, or i-upload mo yung bagong inventory, Yeah. di ba? Or yung upload mo yung financials mo, or magbabank transaction, may ina-upload ka papunta sa internet. So, importante ngayon na pantay na yung speed. Noon dati na, nagiging mura yung internet connectivity kasi
Mas mahal kasi kung pantay eh. Halimbawa, 10 Mbps yung download speed tapos 1 Mbps lang yung upload. Kaya napansin nyo dati, pag nag-upload kayo sa Friendster or sa Facebook, ang bagal. Medyo mas mabagal. Pero pag nagda-download tapos agad yung MP3, 'di ba? Pero pareho lang naman 4 Mbps yung 4 MB yung file. Ngayon, dahil pantay na, whether nag-upload ka or download, it's the same waiting time at saka speed rin. And sa Converge ganyan, symmetrical Yes. ang download and upload. Yes, speed. kasi for us now, both transactions are equally important. Ang mag-upload ng data or information sa internet at mag-download. Galing ah. Ito naman yung mga Ngayon- natutunan natin. Ngayon ko lang din natutunan. Hindi, pero yan. Kasi no- minsan tinitignan ko lang, ano ba yung mag-ukla ako kasi? ukla, exactly. Di ba? Pag Yung nag-speed, download speed. internet test. speed test ka, usually talaga, mas mataas yung download. At saka yun lang ang tinitingnan mo. Okay, mataas download ko. Okay na. Oo nga. Pero now with technology kasi, it's true, nag-upload na rin tayo ngayon. Yes. Hindi na lang tayo basta nagda-download. Ito, i-upload natin to. Oo. Di ba? Yung podcast. Yung next 12 episodes natin, i-upload. Yes. 8 years nung show na to, sabi ko sa inyo. Ang tagal nung upload nun kung hindi ka Oo. naka-fiber. Kabugan to ng show ni Coco Martin dahil. Charing. Pero sir, eto muna, bago tayo mag-wrap ng ating kwentuhan, I'm sure yung mga nanonood sa atin ng mga entrepreneurs, ano yung mga basic, na kailangan nila when it comes to having internet connection, digital solutions sa kanilang mga negosyo, ano yung mga kailangan nila munang malaman? For example, kakabukas lang ng coffee shop ko, ano bang kailangan kong sa aking negosyo na internet? I think, syempre iniisip ko kung ako yung negosyante. No? Ganun kasi diba? lagi. You have to empathize, put yourself in their shoes. No? Parang dapat malinaw muna ano yung produkto ko. Okay. Diba? Kasi you start with the product. Pero debatable to, pwede rin you start with the market insight. But the truth is, sabay siya actually. Dahil nga very agile na tayo, nagtetest ka ng market, nagtetest ka rin ng product. It works. They work both ways, no? So, if you have a very good product at alam mo na may need for that product, solid yung proposition mo. Kasi, halimbawa lang bago ang chai tea latte na ilo-launch mo sa Pinas, di ba? Kasi hindi pa nagcha-chai tea latte dito. So, kung alam mo na pagkakagulan yung chai tea latte mo dahil may kakaiba doon, dahil may cinnamon, for example, tapos alam mo na marami namang chai tea enthusiast here. Actually, pwede matcha. Yan, yung matcha. Paano pinanganak yung matcha, di ba? So, wala namang matcha dati dito. Japan yun, di ba? Pero merong matalinong negosyante na nakita yung matcha sa Japan. Daling ko nga sa Pinas. So, anong ginawa niya? Siguro tinest muna niya. Siguro may kaibigan siya, pinainom ng matcha. Uy, okay to interesting flavor. So ngayon, may product siya, alam niyang may certain segment of the market na may interested. I think ang susunod doon, so trio yan, no? Product, marketing, and financials. So you need to be good in financials. You run the numbers. At para alam mo, magkano dapat ang capital mo, di ba? Kasi hindi naman pwede na mas mahal pa yung ginagastos mo sa kikitain mo. So, very basic na you should know your numbers. Yung paano yung profit doon. So, kung ang cost mo, unit economics ang tawag dyan. Kung ang cost mo to have that matcha coffee would be 20 pesos, benta mo ng 30 or 40 pesos or doble, di ba? So, dapat marunong ka sa financials. Times ilan ba dapat? Ano? Times ilan? Well, maganda times 2. Pero, Times 2 is enough. times 2 is enough. Pero ang pinakamababa, 30% margin. Basta, kumbaga, kung 20 pesos yun, dagdagan mo ng 30% na 20, pwede na yun. Pero para gawin yun, dapat maramihan. So, depende yan Pero kung premium yung produkto mo, pwedeng doble ng Times cost. 3, times 4. Yan, para sure ball. Okay pa rin yan. Pero Okay sir, pa in terms of internet personal, connection, na yun. ilang Mbps ba ang kailangan nila? Dapat ba naka-fiber na sila agad? Dapat. Saan pa nila pwedeng gamitin ang kanilang internet connection sa kanilang negosyo? Again, kung hindi mo pa nakikita na kakailanganin mo ang mataas na speed, kasi nga kung ang tingin mo lang sa kanya para mag-email lang, ba't mo kailangan ng hundreds of Mbps, di ba? Hindi yung pinakamababa na kunin mo. Pero my advice, walang pilitan, di ba, is to try to educate yourself. Ano ba yung mga pwede mong gawin online? So again,
you should start looking at internet as an investment rather than a utility. So the moment you look at it na, kaya ako mag-internet kasi mag-e-commerce ako. Kasi magpo-promote ako online with my mga itatap kong influencers or content creators. So pagdating doon, syempre kailangan mong gumawa ng video, mag-upload ka, matindihang speed kailangan doon. So pwede ka na mag-upgrade to the next level. So for me, pag may ganun ka na or yung operations mo online, dapat mga 100 Mbps kunin mo or yung entry point, yung kanina sabi ko, 10 Mbps will do. So it depends on your skill sets at saka needs. So kung hindi ka pa educated, wag kang mag-jump agad na parang, wow, maraming speed. Kasi sayang. Bakit ka gumastos? Hindi mo na magagamit yung speed. Pero kung you will grow dapat kasi you grow your knowledge and your business with the speed that you actually subscribe. So lahat yan, sabay-sabay. In parallel yan. So hindi pwedeng kumuha ka ng sobrang taas na speed pero ang minimal naman ng ginagawa mo online, bad investment yun. Again, looking at internet as an investment rather than just a utility. It really is an investment. No? Investment talaga. Oo, Kahit naman ROI sa yan atin ROI diba? yun talaga. For content creators and people from show business, kailangan natin ng digital presence. Yes. Kaya, hello, parallel ang aking upload and download. Symmetrical. Speed. Symmetrical pala ng Symmetrical. parallel. Importante pala yun, di ba? Grabe, kung alam na ano Dami ko natutunan. Ay, marami talaga ako natutunan kay Sir. At Ay, saka salamat. marami tayong nalaman about his life, his expertise, at yung puso niya para sa MSME community. Kaya At pala. nararapat ka talagang tawaging Mr. MSME. Ay, salamat. Thank you very much, Sir Dindo. Sobrang nag-enjoy kami sa kwento. Thank you. Dami namin natutunan. Galing Pwede ikaw na mag-host. Oo, di ba? Kasi pag co-host ka namin, hindi mawawala ang Oo, show. lagi ka nandito. Tatanggalin nyo si Mr. Never nag-enjoy kami, sir. Dami namin natutunan. I'm sure yung mga nanonood din. Sige, last na lang. If you have any advice na lang. Oo. Quick advice piece lang of for the, advice. I'm sure with all your experience, anong ma-advise mo sa mga gusto mag-start up? Sige. Parang you can never have it on your first try. That doesn't happen. Super swerte mo sa first try mo magnegosyo successful. Yeah. I mean, you're 1 in a billion siguro pag ganun. Kasi you will always have a taste of failure. And you should prepare yourself for that. Kung papasok ka sa pagnenegosyo, aware ka na you will fall or you will fail multiple times. At kung tanggap mo sa sarili mo yon na okay ka mag-fail at alam mong okay mag-fail dahil matututo ako because you have that growth mindset at grit, then yes, pwede ka magnegosyo. Kung wala ka pang ganong kalooban, wag muna. Practice ka muna or magpakalakas ka muna ng loob. Kasi going to a business is a risk itself. You have to be a risk taker. And the mere fact may makukuha kang lessons doon, yun yung success behind the failure. Yes. So thank you very much again, Sir Dindo. We really had fun and that is a wrap. Grabe, ibang level talaga ang Diskarte at Hustle na narinig natin today. Salamat sa ating guest. Thank you very Thank much. you very much Salamat. again, Sir Dindo, our Mr. MSME. Yun. Super inspiring ng kanyang story na patunay lang na with the right mindset and the right connection, walang pangarap na hindi maaabot. Kaya keep pushing lang mga kabiskarte. Don't forget to follow and subscribe para sa next dose of business inspiration natin. Till our next episode, ako po si Khaled Karen. Ako naman si Tito Mikey. Keep connecting, keep growing dito lang sa Bizkarteng Pinoy! Yay! Thank you very much, sir. Galing, thank you! Natapos na ang isa pang kwento ngayon, pero para sa iba, ito ay simula pa lamang. Kaya huwag kang bibitaw, dahil baka sa susunod na episode, kwento na ng pag-asenso mo ang pag-uusapan natin. Hindi kailangang malaki ang puhunan mo. Hindi kailangang perpekto ang plano mo. Kailangan lang magsimula ka. Kailangan lang magtiwala ka. Ang tagumpay ay hindi para lang sa iilan. Para ito sa lahat na nangangarap at hindi tumitigil. Bizkarteng Pinoy. Kapag madiskarte, walang pangarap na imposible. Powered by Converge SME.